Hello po, magandang gabi. Susubukan ko lang sana. Hello po, magandang gabi. Mag-explain nung ano yung sa PS deficiency. Susubukan ko lang sana. Hello po, magandang gabi. Mag-explain nung ano yung sa PS deficiency. Susubukan ko lang. O baka i-record ko na lang. Yeah, good evening, Ma'am Chora, Casiano, Ma'am Minerva Romero, Ma'am Riza Rosario, Ma'am Ami Lubangco. Mangingialam lang talaga. Oo nga pala, no? Wala ka na yata dun sa ano. Hindi ka na bumalik sa ano, sa school. Ang lakas ng ulan dito ngayon. Malakas. Medyo maingay. Good evening, Sir John Emilio. Si Ma'am Matet. Altanera. Bon. Sir Albert, good evening po. Albay. Ma'am Cherry, good evening Ma'am Cherry. San Carlos. Grabe, ang lakas ng ulan dito ngayon. Naririnig niyo ba yung ulan? Lakas. Good evening, Ma'am Glyza Sarmento. Maulan talaga. Malakas sir yung ano, yung boses ng ulan, yung tunog ng ulan, Sir Albert, yung ano, malakas. Grabe, ang lakas talaga ng ulan. Todong todo. Good evening, Ma'am Emily Vergara, Sir R.G. Montero, Enriquez, good evening po. Ay, maingay talaga. Grabe. Maingay talaga yung ulan. Kasi nakabukas yung bintana ko eh. Andali, sasara ko lang po yung bintana.
Good evening, Ma'am Annalyn. Region 6. Ayun, medyo tumigil na yung ulan. Medyo tumahimik na ba? Kasi kanina sobrang ingay. Ang lakas ng audio, malakas yung ulan. Pero malinaw po yung boses ko. Mag-i-explain sana ako ng ilalive ko sana yung gagawin natin doon sa PS deficiency. Medyo tumahimik na. Thank you, Ma'am Mate. Thank you, Ma'am Cherry. Yung malinaw na. Thank you. Ma'am ba? Ma'am Mlaen Castro Nuevo? Ma'am o sir? Hirap na magbasa ng mga profile name. Hindi ko alam kung lalaki o babae. Ma'am Janet of Sorsogon City. Ma'am Ami, sige. Sana makabalik ka nga sa finance. Masarap sa finance, di ba? Maraming controversial. Kasi mayroon na kaming may na-issue na, may na-draft na po kaming memo. Ipapadala po kasi namin yung memo sa inyo sa field, region, division, up to secondary school implementing units. Pero pinapa-vet pa namin. For vetting pa po. May-review pa kung okay ba yung mga nakalagay doon. Yan, tumahimik na. Wala na yung ulan. Konti na lang. Pag ganitong po ba yung naka-live, kasi ibang software yung gamit ko sa streamer. Mabilis ba dyan sa inyo? Baka nahihirapan po yung yung sa signal sa inyo. Kasi pag naka-live, medyo mabigat yung yung sa memory. Walang ulan sa Happy Island. Dito sobrang dami po ng ulan, Ma'am Minerva. Sobrang daming tubig.
Hi, Ma'am Jello. Ng Ilocos Norte. Si Ma'am Jezreel from Cebu. Good evening po. Hi, Ma'am Melds from Bicol. And isi-share ko po yung yung draft memo. Good evening po, Ma'am, Ma'am Sacred Hail Medina. Magandang gabi po. Medyo may delay lang. I-share ko po yung draft memo na nagawa na po namin.
Yan, nababasa nyo na yung yung memo. Good evening po, Ma'am Josie, Ma'am Joy, Sir Olan, Sir Felix, Ma'am Wiwit, Ma'am Lolet, Ma'am Julie, Ma'am Norin. Marami to marami, hindi ko na mabilang. Yan, ito po yung pinaka-memo, yung ngayon, nasa screen, naka-share screen na po ito. Ang gagawin po natin, ito yung deadline ng submission po ninyo. Magko-consolidate po ulit tayo ng FAR 1 and FAR 1A. Yun po yung requirement natin. Yun naman yung nakalagay dun sa DBM Circular 2003-11 na kailangan natin mag-submit nung latest FAR 1 sa FAR 1A. Ganito po yung data na kasi gagawa tayo ng FAR 1, di ba? Magko-consolidate tayo. Yung usual consolidation pa rin yung gagawin natin. Kung ano yung ginagawa natin quarterly, ganun din po yung kailangan natin gawin. Nag-meeting nga kami with DBM Central Office team. Ni-negotiate namin na kung pwede yung as of June na sana na FAR 1 at FAR 1A, pero ayaw nilang pumayag kasi masyadong malayo yung June, kaya kailangan as of August 31 yung ating bubuuhin na consolidation. Good evening, Ma'am Ellen Sambales, Ma'am Joy Lustico, Ma'am Richie Besas. Yes, ma'am, applicable din ito dun sa pero natural vacancy kasi siya pag natural vacancy within this year, ibig sabihin, mayroong pondo. Naka-release po yun dun sa ating PS. Applicable sa field up natural vacancy. Parang ngayon lang yan na bakante, ma'am. Ibig sabihin, may pondo talaga yan. Di ba may comprehensive release naman tayo na PS. Yung mga filling up no unfilled, yan, dali, basa-basa lang ako ng komenta. Ma'am Babette, si Sir Dominador, si Sir Doming ng Leyte, Sir Edward, si Ma'am Vansel Grace, Ma'am Shelo, ay Ma'am Shelo Catanduanes. Ma'am Shelo, balik ako ng Catanduanes, maliligo lang ako. Yan, nag-enjoy yung siya sa paliligo. Ma'am Miling Imbong, si Sir
Abdurrahim Tabing na sa Region 3 to sila. Ma'am Leia, good evening. Ma'am Stephanie, Sir Roy, yan, accountant ng Iloilo Province, good evening po. Sige, isa-isahin ko itong yung makikita nyo rito, mayroon kasing template. May bibigay kaming template po sa inyo. Isa-isahin natin This has reference to DBM, yun nga, DBM Circular na 2003. Processing request, ito yung ating naging trigger, kaya ipupul lahat ng balances ng bawat region. Pero may processes naman tayo dyan. Wag po kayong malilito kasi halos kapareho naman yan nung sa SRI, yung karaniwang ginagawa po natin. Pero ngayon masyadong maaga lang, kaya medyo parang nakakapanibago. Yan, i-explain ko po isa-isa yung gagawin natin. Paano ba i-share ito sa Nakashare pala ito sa Nandali lang po ng konti medyo naputol ako doon. Parang nagulo. Dali po, inaayos ko lang yung screen ko. 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 Dali po, inaayos ko lang yung screen ko.
Yan, okay na. Medyo nagulo kanina. Sabi ni Ma'am Richie ng Marikina, natural vacancy filled up last year pa. Vacant ngayon. Filled up last year. Pero naka-release. Ibig sabihin ma'am, meron pa rin sigurong budget yan kung filled up na last year. Natural vacancy filled up last year. Pero wala pang budget pa yun. Basta ano kung ano po yung basta ma'am kung ano yung kulang ninyo ng PS, i-request lang po ninyo. Basta magkaroon po kayo ng analysis. Hi Ma'am Shelo, anytime po. Sige ma'am, lalangoy ako papuntang Catanduanes. Ayan, thank you Ma'am Shelo. Si Ma'am Jessril Hope. Yes ma'am, central office po ang magbibigay. Pero may mga gagawin tayo kasi i-consolidate po muna natin yung request natin sa DBM. Hindi kasi pwedeng piecemeal na ibibigay natin sa DBM. Si Ma'am BJ, Ma'am ba o Sir BJ Parilla, good evening po. Good evening Ma'am Lailani Aparis Boniel, Ma'am Janice, si Ma'am Hersin Alas Piñas, good evening Ma'am. Ayan, sige balikan natin itong memo. Hindi ko lang alam kung may mababago pa po dito sa memo, pero ito na yung halos na final namin. Pero yan nga, nabanggit ko kanina, nire-review pa yan, under po siya na under vetting pa. Hi Sir Jose Felito, Ma'am Winnie. Ma'am, galingan mo na lang mag-estimate. O kailangan galingan po natin lahat mag-estimates kasi baka mamaya kulangin kayo ng PS. Kasi hanggang December yung ating ini-estimate. Ma'am Rosana Pacada, good evening po. Ma'am Winnie. Okay, ito yung deadline natin, September 15. Kailangan consolidate na natin yan para medyo maaga pa maisubmit na rin namin sa DBM yung reports at saka request din kung marami pong talagang deficiency. Ito yung makikita ninyo sa template na mga columns na fill upan natin. Ang mag-fill up po nung template hanggang school. Bahala na po kayo mag-strategize sa division. Bahala na po kayo mag-strategize kung paano po ninyo gagawin yung pag-consolidate ng template. Pwede nyo naman gamitin yon na by school, tapos ililink nyo na lang yung bawat school para ma-summarize po ninyo. Mamaya, i-explain ko yung template. Yung iba baka inaantok na rin, pwede naman kayo matulog. Itong video naman na to, live na to, hindi ko muna i-delete para mapanood pa rin po ng iba.
Ito, adjusted appropriation as of August 31, 2023. Bakit as of August 31? Kasi po yung i-consolidate po natin na report as of August 31. Ganon pa rin yung gagawin natin consolidation. From school implementing units, i-consolidate muna ninyo yung inyong mga BMS January to August 31. Yun yung kailangan malinis po yung data ninyo. Tama yung mga naka-obligate, tama yung mga allotment ninyo. Kasi pag namali kayo ng estimate dyan, kayo din naman mong problema kasi i-consolidate natin yan at malalaman ng bawat division kung may kailangan ba kayo o wala bawat school. Commercial muna tayo. Yes ma'am, may template po kaming ibibigay. Mamaya i-explain ko po yung template ng mas detalyado. Good evening, Sir Marvin. Good evening, Ma'am Norm. Good evening, Ma'am Chona Binasalida. Good evening, Ma'am Lanimi. Sabi ni Ma'am Ma'am L.A. Castro Nuevo. Hi sir, by the way, babae po. Sa consolidation pong ito, on hold po bali ang mag-request for September. Yung consolidation na gagawin po natin, doon tayo sa August tayo mag-uumpisa ng ating analysis. Kaya magko-consolidate po tayo ng as of August. Hindi wala tayong hindi lang September, ma'am. Ang ire-request po natin ay hanggang December. Basta pag nabigay namin ang analysis na gagawin po natin ay hanggang December na po. Good evening, Ma'am Maria Redley, Ma'am Esther, Sir George sa Negros Occidental. Nasanay po kasi every quarter end ang consolidation. Yes, Ma'am Chura. Quarterly naman talaga ang consolidation natin. At saka nagko-consolidate tayo monthly, yung flash report. Walang kaibahan sa ginagawa. Pero ito, kailangan malinis po yung data ninyo, yung analysis. Kasi hanggang December po yung requirement na i-analyze natin. Gagawa tayo ng estimates. Kaya alam dapat ninyo yung babayaran ninyo hanggang December. Good evening, Ma'am Maribel Celis, Ma'am Joan, Ma'am Leriu, Ma'am Lisil, Ma'am Caroline. Okay po, thank you. Welcome, ma'am. Ma'am Mary Ann, good evening. Ma'am Richie. Sir, so hindi na po kami pwede magpasa ng request sa DBM ng mga PS deficiency. Hindi na po kayo magpapasa. Ayan, tama, Ma'am Richie. Wala na kayong i-request sa DBM na PS deficiency na allotment.
magre-request kayo ng allotment sa central office. Yun po yung gagawin natin sa template. Ang ire-request na po ninyo sa DBM, yung NCA. NCA po. Yan, mamaya explain ko pa mabuti. Sana hindi ako antukin. Alas 10 na pala. Tatapusin ko to hanggang template, promise. Dito na eh. Yan, good evening Ma'am Melia Guillen, Ma'am Jen Rose Gallego, Ma'am Adelina Villacorta Parañaque, Ma'am Casimira Lunhas, good evening. Sir Jerome, Ma'am Mayan, Ma'am Mads Mangubat, good evening po. Okay, ang mga columns na makikita po natin dun sa template, yung adjusted appropriations, nakikita naman po natin yan dun sa ating FAR 1, FAR 1A. Kaya yun po yung magiging basis natin. Adjusted allotment, nandun din yan sa reports. Actual obligation as of October 31. Kaya dapat nakapag-obligate na kayo ng August 31. Kung ano yung mga requirement ninyo na PS requirement ng August 31. Naka-obligate na dapat yan bago po tayo mag-consolidate. Then yung unobligated PS allotment, siyempre nakikita din yan sa ating FAR 1 and FAR 1A. Then itong estimated PS requirements from September to December 1. Ito yung i-estimate po ninyo. Mag-i-estimate kayo ng requirement ninyo, PS, regular PS at saka RLIP, automatic. O siyempre, magpapasweldo kayo. O, lahat yan, remittance, hanggang December. Estimate nyo na lahat yan, yung year-end bonus, PEI. Yan yung mga i-estimate po ninyo. Basta lahat ng bayarin. Lahat ng bayarin ninyo from September 1 to December 31. Then may column tayo doon sa template na pwedeng may balance, PS savings, or may deficiency ka na, nag-negative ka na. Kung hindi ka negative, ibig sabihin, swerte mo dahil wala ka pang overdraft or wala ka pang deficiency. Parang ganun po yung mga scenario dyan. Ito yung mga makikita natin dun sa template. Okay, dito tayo sa next page. The submission shall be accompanied by the relevant supporting documents that substantiate each requirement, including consolidated FAR 1 and 1A as of August 31. Yan na, as of August 31, 2023. Yan, para lang malinaw. FAR 1 and 1A. Yun yung i-consolidate po natin by object po. Wala naman tayo magiging problema dyan kung maayos yung ating updating ng ating FAR 1 and 1A. Good evening, Ma'am Minda.
Good evening, Ma'am Lorena. Good evening, Ma'am Crisilda. Good morning, Ma'am Zenia. Yan, good evening po. Okay, consolidated for one. Tapos, siyempre, consolidated justification. Deficiency. Halos, ano naman yan, general justification yan. Kung ano yung meron sa school, halimbawa, kulang siya ng, halimbawa, mayroon siya mga new filling up. Pwedeng pareho rin doon sa ibang school yan. I-consolidate nyo yan sa division level kung ano-ano po yung mga types of deficiency. Kulang ba sa remittance, pang sweldo, pang uniform o anuman. Then i-consolidate sa region. Bali, ang isasubmit yan, consolidated na po yan ng entire region. Siyempre, magko-consolidate muna kayo sa division level. Then, sa region, i-consolidate na rin po. Dito, the analysis of your PS requirement shall focus on basic salary and other compensation benefits. Doon tayo nakafocus. Kung kulang ba kayo ng pansweldo at yung mga other compensation benefits, teaching and non-teaching personnel yan. Sa school, division, and region. Ganon din po sa requirement ng SIA, kung may mga ERF, conversion to master teacher position, mga reclassification of positions, Magna Carta benefits for public health workers. Yan yung inyong mga isasama. Hi, Ma'am Cecil, Katerina Tria, Ma'am Beck, Ma'am Loida, Ma'am Vilma, Ma'am Minda, Sir Albert. May clarification si Sir Albert ng Division of Albay. Babasahin ko po. Clarify ko lang po yung consolidated FARs ng 1 and 1A po to exclude data for PBB, monetization, and terminal leave. Thanks po. Bali sir, sa consolidation, magko-consolidate po tayo ng basta as of August 31, dapat mag-reflect doon po yung ating actual transactions. Kaya kailangan may actual obligation siya. Yung kanina pinakita ko rito, as of August. Kung maaga yung na-receive halimbawa yung PBB, pwedeng pumasok na yung PBB. Okay lang yun kasi nandun naman po yun sa Special Purpose Fund, yung PBB. Kasi yung i-analyze kasi natin dito, magfo-focus tayo dun sa agency-specific budget, dun sa PS. Kasi ang pagkukunan kasi natin ito, yung new school personnel position, yung NSPP, yun yung magiging source lang natin. Dito, meron po nakalagay dito sa another statement. While requirements for PBB, monetization, or terminal leave shall be excluded from the report. Anong ibig sabihin po nito?
hindi nyo po isasama yung requirement ng PBB. Halimbawa, wala pa po kayong release ng PBB, hindi pa kayo nakareceive ng SARO. O halimbawa, hindi pa kayo nakareceive ng SARO or may kulang kayo, yung SARO na na-receive ninyo ay kulang, wag po kayong maglalagay ng amount doon sa template. Kaya pinalagay po namin ito para malinaw po. Wag nyo ilalagay yung PBB, yung requirement nyo for monetization, tsaka terminal leave, wag nyo pong ilalagay doon sa template. Pero doon sa FAR 1 and 1A na as of August 31, nakalagay po yan doon. Kung may na-receive po kayong allotment at nakapag-obligate halimbawa kayo ng August, nandun yan sa report. Pero alam naman natin na yung report natin by PEP, nakahiwalay po yung PBB. Kaya hindi tayo may hirapan na mag-analyze kasi ang focus natin sa analysis sa agency specific budget ng PS. Wag natin gaanong poproblemahin yung sa MPBF at saka sa PGF. By the way, during po nung meeting namin with DBM, clarify namin yan yung about terminal leave, monetization, and PBB. Ang PBB talagang kukunin po yan sa MPBF. Kaya lahat ng paraan gagawin ng DBM para ma-replenish yung MPBF. At yung monetization at yung terminal leave, dun talaga kukunin yan sa PGF, Pension and Gratuity Fund. Kaya wala dapat tayong magiging issue dun sa requirement ninyo ng monetization and terminal leave. I-request nyo pa rin po yan sa DBM. Hindi pala yan naka-hold. Hindi affected yung request para dun sa monetization at saka sa terminal leave. Tuloy lang yan. I-request nyo lang po sa DBM yung requirement ninyo dyan para sa monetization at saka sa terminal leave. Kasi iba po yung source niyan dun po sa Pension and Gratuity Fund. Yan, malinaw po tayo dun ha. Good evening, Sir Peter Ricafuente, Sir Jan Emilio. May tanong si Sir Jan. Ask ko lang po, sir, ang substitute teacher po ba ay kailangan pong i-remit ang PS at RLIP nila sa GSIS? Alam nyo, nire-required talaga yun yung sa GSIS Yun nga, may mga nagtatanong na ganyan Pero dapat, i-request ninyo ng additional RLIP po yan kasi kukulangin po kayo ng RLIP. Kasi yung RLIP natin, eksakto lang dun sa warm bodies natin. Yun po yung yung scenario. Ewan ko sa iba kung kung nagre-remit sila no substitute. Pero dun sa na experience ko na ayun naka-attend po ako ng seminar, mayroong taga GSIS na speaker. Talagang pinaparemit po yung substitute yun sa kanyang discussion. Good evening, Sir Oliver, Ma'am Susan.
Yeah, may clarification uli. Si Sir Albert. FARs should tally po ba with the PS deficiencies, particularly po sa obligation? Yes sir, yung actual obligation at yung mga balances dapat nagtatali yan by division. Pag nag-consolidate ang buong region, nagtatali po lahat yan, yung FAR 1, FAR 1A by object. Kung ano po yung na-consolidate ng by division, yun po yung ilalagay sa template. Yung mga nabanggit ko kaninang mga columns. Ito po, by division yan, nakasummarize yan, including, implementing unit. Nakasummarize na, including implementing unit by division. By division po ang fill up nito. Nakaseparate lang yung ROP. Good evening, Sir RD. Yan, sa Mimaropa. Good evening, Sir Odoy. Si Sir Odoy ito ng Agusan del Sur. Agusan del Sur ba? O Surigao? Agusan nga. Good evening, Ma'am Rina. Good evening, Ma'am Iris. Good evening, Ma'am Bianca. Ito may tanong ulit si Ma'am Richie ng Marikina. Sir, di ba po nakalamsam naman sa region ang Magna Carta for Public Health? Kaya meron yun sa region na itatransfer lang sa division. Yes po ma'am. Kung mayroon mang deficiency, yun lang, pwede namang makuha yan. Pero may nakaalat na nga po yan, ma'am. Mayroon ng lamsam po yan sa public health workers. Sinasabalat lang naman po yan ng region. Kung sakaling may kakulangan lang, ma'am. Kaya kasama po yun dun sa estimate na rin po. Good evening, ma'am. Tiray Cambas ng Iloilo. Ito, si Sir Albert uli, may clarification. Pagdating po kasi sa FAR 1A by object of expenditure, andun po ang terminal leave. Terminal leave, ibig sabihin, nagbayad ka, sir, sa yung compulsory na terminal leave, nandun talaga sa regular natin. Kasi nandun yun sa administration of personnel benefits na nanggagaling po sa regional office. Makikita lang po sir yun para yun dun sa compulsory. Mayroon talaga tayo niyan na budget for compulsory. Pero yun sa mga optional, naka-charge po yung optional sa pension and gratuity fund. Kaya dapat, kung optional yung retirees, i-request po ninyo yan sa DBM for additional SARO. Basta optional. Kasi nung naggawa tayo ng budget for terminal leave, BP 501 ba yun? Ano ba, hindi ko matandaan. No, tama, yata. Yung in-encode natin sa OSBP, nandun na yung mga compulsory natin. Kaya mayroon tayong budget na yon na nandun nakalamp sa region at sinasabalat po. Si Sir John Emilio may clarification lang. Excluded po ba dyan ang sub-aro for a class na inisyo ng region bago po ilabas ng DBM ang memo sa PS deficiency? Dapat may estimate nyo na sir. Kasi kaya nga gagawa kayo ng analysis. May template po tayo pipilapan.
i-consider nyo na yung sub-arrow na na-receive po ninyo. Kasama na yan sa magiging balance ninyo. Di ba, mayroon tayong balance dito. Unobligated as of August 31. Then, mag-i-start na kayo mag-estimate September 1 to December. Para malaman ninyo kung magkano yung estimated balance or yung estimated deficiency. Good evening, Ma'am Angel. Good morning, Ma'am Michelle. Si Ma'am Lloyda may tanong. Sir, open na po ba ang DBM sa pag-request ng monetization? Nung nagmi-meeting po kami, meron na silang nakadraft memo o advisory na for signature na rin siguro yon. Pero during that time ng meeting, nakadraft paraw lang. At ipapadala po yun sa DBM regional offices nila. Yun po yung advisory na nga na dapat tanggapin po yung mga requests related to terminal leave at saka monetization. Kasi hindi dapat affected yun dahil naka-charge po sa pension and gratuity fund. Good evening, Ma'am Grace, Sir Tony, Ma'am Isila, Ma'am Melinda, Ma'am Jeanette, Ma'am Charmaine, Ma'am Chora, Ma'am Risa, Ma'am Minerva, Sir Try Moises, BP205 pala. Kita mo, 501, Levi's yung naalala ko 501, BP205. Ulyanin na talaga ako, tumatanda na. Ma'am May, Ma'am Fatty, good evening. Sir John, Ma'am Helen, Ma'am Glyza, Ma'am Ponsalan ng Bulacan. Hi, Ma'am. Ma'am Sheila, Ma'am Matet, Sir Charlon, Sir John Ray, Ma'am Sinaida, Ma'am Lenamore, Ma'am Grace, good evening po. Okay, balik na ako rito sa baba. Ulitin ko po Huwag nyo pong isasama yung PBB, yung money, yung terminal leave doon sa template. Huwag nyo pong isasama. Okay, any excess allotments from 2003 PS ninyo will be pulled by the central office. Yan, ipupull nga ng central office. And to be distributed to all operating units with deficiencies. Therefore, submission shall already consider the PS requirements of all operating units in the region. Kaya dapat maayos yung estimate po ninyo dahil lahat yan from school naka-analyze talaga yung inyong babayaran from September 1 to December. At consolidated po yan. Mamaya, i-explain ko mabuti sa template para ma-visualize ninyo yung yung actual po na gagawin. Good evening, Ma'am Sinaida, Ma'am Lenamore, Ma'am Mary Grace, Ma'am Divina, Ma'am Cristel, Sir Kenneth, Ma'am Lloyda. Yung reclass po sa region po i-request. Reclass. Opo, may lamsam po ang may lamsam po ang region para dun sa reclass.
malalaman naman natin kung may deficiency. Kasi mag-i-estimate po tayo hanggang December. At based din po dun sa inyong analysis, Ma'am Loida, sa inyong level, sa division, ma-analyze mo hanggang December kung may kakulangan ka pa rin. Kaya dapat mag-reflect po yun dun sa template. Ang unang mapapansin nyo dun sa gagawin po natin, hindi po naka one time yung aming memo. May paunang memo muna kami. Ito po yun. Tapos, may susunod na after po ninyo na makapag-submit ng template at yung FAR 1 and 1A, pagka-submit po ninyo nun, ma-analyze po namin ngayon yung totality ng buong region. By division din po. Excuse me po. Good evening, Ma'am AJ Razon ng Aurora. Di nakapag-submit na po kayo, di ba, nung FAR 1, FAR 1A, at yung template na fill upan nyo na. Kasi mayroon tayo naka-SharePoint po yan, naka-SharePoint. Hindi po siya sa Google Drive, kundi naka-SharePoint sa Office 365. Parang naka-Excel lang tayo, online Excel, Office 365. Doon kayo mag-fill up, naka-by division. Mamaya pakikita ko naman po yung template. Pag nakompleto nyo na yon at yung FAR 1 nakasubmit na, i-consolidate pa namin yan I-consolidate ni region, tapos i-consolidate din ni central office. Yung usual na consolidation na ginagawa natin quarterly na sinasubmit sa DBM COA na kailangan malinis. Pero ito kailangan pwedeng nakafocus muna tayo dun sa sa PS. Kasi hindi naman ito pang submit dun sa DBM COA. Ang gagamitin lang po ito natin for purposes ng analysis doon sa PS available allotment natin and appropriation. After nun, may separate memorandum containing the process and guidelines for effecting the transfer or adjustment of PS allotment to different levels of governance within the region, within the division. Yun yung nag-aapsa-apsa tayo. Ito yung processes na halimbawa, si school mag-aapsa kay division kung meron siyang balance. Ipupul ni division lahat muna. Then, ibibigay ni division yung balance na na-pull niya from implementing units with balances. Parang ganun ang mangyayari doon. Yun yung memorandum na ilalabas naman namin. Kaya naka-mention na dito na para aware kayo na may marireceive kayong another memo regarding dun sa processes. Kasi parang instruction yun na okay, na-analyze na namin yung submission po ninyo ng FAR 1, 1A at saka yung template. Lumalabas po ngayon dito sa analysis
na yung ibang division wala namang deficiency. Pero yung ibang division may deficiency. Kaya yung memo na yon mag-i-instruct ngayon na okay, mag-proceed na kayo na mag-APSA. Kaya dapat yung isinasubmit po ninyo, yun na talaga yon, final yon. Kasi yun po yung gagawin ninyo sa pag-APSA at all level of governance ninyo sa region, division, hanggang implementing unit. Ipapasapasan nyo na yung yung PS. Kung may balance si division at yung ibang division ay nag-overdraft, ipupul ni region yung balance ng mga division na yon. Si division mag-i-issue ng APSA papunta kay region. Tapos si region pwedeng mag-APSA din doon sa mga division or mag-sub-alat, APSA or sub-aro doon sa mga division na meron pong negative. Ganon yung tema ng memorandum na yon. Kaya dapat maayos yung analysis na gagawin ninyo. Kasi yun din po yung gagamitin namin sa pag-request sa DBM. Kung may deficiency yung kabuuan ng isang region na mayroong breakdown by division. Ito na tayo. For reference, matrix, yan yung template, detailing the analysis of PS requirement is attached to this memorandum. The budget division will provide you with the necessary SharePoint link to facilitate the encoding of your report. However, hard copies of your consolidated submission duly signed by the regional director. Yung template na papifill upan namin online ay ipiprint din ng region at pipirmahan ni director. Kasi yun yung aming proof at for checking validation doon sa nasa online. Then kayo na rin ang bahala po sa region para sa inyong mga division na dapat yung isinasubmit sa inyo ng yung pinilapan sa template ng division consolidated with implementing unit, papirmahan nyo rin sa SDS para may pangahawakan din po kayo sa region na ito yung nasa Google Sheet o hindi Google Sheet, SharePoint. Ito yung nasa online. Dapat tali po yan kung ano yung nasa online. Yung, ganun po muna yung tema nung ilalabas naming memo. Tapos ito yung template. Naka-attach po yan, yung template. I-explain ko yung template. Ipapakita ko sa inyo yung Excel file mismo. Yan, re-review muna ako ng comment. Good evening, Ma'am Mir. Good evening, Ma'am Josephine, Pangasinan. Ma'am Meldo Files, Region 6. Ma'am Milson ng Mindoro. Sir Miles. Ma'am Baby. Ma'am Joanna. Ma'am Munin of Caloocan. Ma'am Jocelyn. Hindi ko alam kung lalaki o babae. Ma'am Sir Crowell Bosar, ESP. Ma'am Ellen, Ma'am Christine, Ma'am Loida. Yung sa school po, may pirma din po dapat ng principal.
yun, nasa inyo na po yun. Required nyo rin na may pirma para yun po yung proof na yun din yun dapat. Basta kung ano po yung analysis ninyo dito sa template, yan din po yung yung nasa report natin. Kaya nga mauuna yung report ninyo na makonsolidate. Tapos, mag-i-estimate na kayo ng i-obligate ng September 1 to December. Ma'am Josephine, good evening po, ma'am. Sir, may clarification si Sir Serrano ng Caraga. Clarify lang po, APSA ang pulled by the SDO. In this regard, should APSA or sub-allot to those IOs with negative PS allotment before APSA be forwarded to region? Yes, sir. Tama po yun. Bago po kayo umakyat sa region, ayusin nyo muna yung sa kabuuan ng division. Dapat walang maiiwanan na naka-negative na implementing unit. Doon nyo kasi malalaman kung may negative or may balance pa yung isang division. Kung may balance pa yung division, i-APSA niya yung balance niya papunta kay region. Para naman si region, maipamigay niya, ma-distribute niya doon sa may mga negative na division. Kaya dapat sa division level, alamin ninyo kung sino yung implementing unit na may balance at may negative. Kasi doon muna sa inyo, yun yung unang step natin eh. Kaya report muna at estimate. Kaya may second memo kami na instruction mag-proceed na kayo mag-APSA sa level ng division hanggang school para malaman ninyo kung may kakulangan pa po. Then, saka pa lang kayo aakyat sa region kung tapos na kayo. At base pa lang dun sa analysis ng consolidated template, makikita po ninyo ngayon dito sa template, naka-by division po ito. Ibig sabihin, dyan nyo po i-fill up sa by division yung inyong reports at analysis. Kaya malalaman kaagad kung may negative kayo o mayroon pa kayong balance. Good evening, Ma'am Femi, Ma'am Lala. Okay, sana na-clarify yun. Na-delete yung ibang words. Sige sir, kung may clarification lang po kayo, mag-message lang po kayo kasi nababasa ko naman. Yan, i-explain ko na po yung template. Ito yung template natin. May region tayo. Pag binigay naman namin ito sa inyo, kompleto na yan. Mayroon ng kanya-kanyang region, may pangalan na bawat division. Tapos yung coverage nito, division office. Halimbawa, ito Division of Caloocan. Ito yung sample ko. Nakalagay yan, Division Office and Implementing Unit Secondary Schools Consolidated. Ibig sabihin, kayo po sa division, i-consolidate nyo muna yung BMS ng lahat ng implementing unit at saka SDO proper. I-consolidate nyo yan ng buo. Based dun sa consolidated ng division, saka kayo mag-fill up dito. Absolute tayo yung may decimals hanggang buong amount natin. Ang mga object code dito yung
Yung karaniwan naman na nakikita natin yan sa BMS, lahat ng object. Ang mga column, kanina, nandun naman sa memo nakalagay din. Adjusted APRO, adjusted allotment, actual obligation. Inom lang po ako. Dumi Ma'am Josie, Ma'am Rudima. Ayan. Kasi bago kayo makapag-fill up nito, nangangati yung lalamunan ko. Kulang na to sa kulang sa kanta. Hindi muna ako. Bago po kayo makapag-fill up nitong template, kailangan matapos nyo muna yung consolidation ng ating FAR 1 at especially FAR 1A. Kasi doon po tayo kukuha ng data sa consolidated by division. Adjusted appropriation. Makikita naman natin yun sa FAR 1A. By PAP po tayo Wala, baka makalimutan ko. By PAP. Pupunta pa ako sa right side. Ito kasi grand total to. Pero dun sa right side, ito. Yan, merong GMS, Administration of Personnel Benefits, PMIS, Learner Support Programs, Organizational and Professional Development for Non-Teaching Personnel, Curricular Programs, New School Personnel Positions, Elementary, Junior High School, Senior High School. Yan, lump sum natin ng hardship, cash allowance, reclass, at saka World Teachers Day. Yan, yung World Teachers Day, ilagay din ninyo yung inyong requirement para gagamitin na namin yan kung magkano yung isa sa balat namin sa region. O, balik ako dito sa ito, total kasi ito Yung total syempre na yan, sa total tayo nasa total tayo na column. Makukuha nyo yan, yung adjusted appropriation, doon sa consolidated FAR 1A ninyo. Doon po yan makukuha sa summary. Yung summary po na walang PAP. Pero pwede nyo rin gawa ng formula yan Sample natin Pwede nyo rin gawin ng formula kasi magbabase lahat po yan dito. Pero ito kasi makukuha nyo na ito sa BM dun sa consolidator. Yung nakasummary by funding source, agency specific, automatic, at saka special purpose fund. Dito sa template, ang kaibahan dito, wala po kayong pipil upan na SPF. Hanggang automatic lang. Kaya, ang pipick upin nyo doon sa FAR 1A, yung agency specific lang po. Huwag nyo nang problemahin yung SPF. Dito sa sa template. Pero doon sa consolidation natin ng FAR 1 and 1A, lahat yun, lahat cover yun. Dito sa template lang yun, sinasabi ko. Na agency specific lang yung kukunin po ninyo dun sa FAR 1A.
O, alam nyo na yan kung saan nyo column kukunin kasi nasa report naman po yan ng consolidator natin. Adjusted allotment, ganun din. Then yung obligation ninyo doon sa as of August 31. Then unobligated, makukuha nyo rin yan dito, naka-formula. Naka-formula na kasi to base dito sa by PAP. Pag inumpisahan natin, halimbawa umpisahan natin sa school level kasi operation sila, pwede nyo ipagamit ito sa school kahit wag nyo nang i-delete yung mga column. Ang pipilapan lang nila yung applicable lang sa kanila, halimbawa junior high school. Ganito lang kailangan pag pag by PAP. Tatlong dalawang column lang ang kailangan. Unobligated nung school sa junior high school at saka yung PS requirement niya na September 1 to December 31. Dalawa lang yung pipilapan ng school. Ano yung sa FAR 1A niya na balance under specific budget. Then magkano yung requirement niya, for example, salary. Magkano yung kailangan niya from September to December. Lalagay niya rito. Lahat by object yan, ang presentation. Kasi sa fourth quarter, may kailangan siyang bonus. Ilalagay niya yung requirement niya na bonus dito. Kaya by object tayo. Kasi may mga bayarin tayo. PEI. O yung PEI, requirement mo yan. Kaya dapat, may nagre-reflect pa yan na balance dito na intended for PEI. O, ganun lang. Dalawa lang yung pipilapan ng bawat PAP. Bawat PAP, dalawa lang. Kasi naka-formula naman to yung PS savings or deficiencies. Good evening, Ma'am Merly, Ma'am Marites, Ma'am Lynn, Ma'am Michelo, Ma'am Yurica, Ma'am Charis, Ma'am Amor, Ma'am Cherry. Okay, by PAP po. Yung nasa template, lahat po ng may PES na PAP ang nakalagay. Kaya kayo sa division, mag-strategize na kayo paano nyo i-consolidate itong template. Parang ganito rin yung approach. Ito kasi, consolidated ng isang region. Ito yung sa ROP. Bawa, ito yung ROP ng NCR. Pipill up din siya. Then may naka-by division. Yan. Tapos, may naka-formula na kasi dito na consolidated. Consolidated na yan ng buong region. Kaya pag natapos po kayo mag-fill up lahat ng division at saka yung region proper, tapos na. May consolidated template na. Ang challenge ngayon sa mga lalaking division, kasi ko-consolidate ninyo yung by school na implementing unit, pwedeng ganito rin yung approach. I-download nyo yung template, palitan nyo ng school name, kayo, gumawa na kayong diskarte nyo, school 1, school 2, school 3, tapos saka nyo i-consolidate. Division proper, gano'n. Marurunong naman na kayo dun sa Excel, kaya alam nyo na yung ibig kong sabihin.
O, ganun lang po yung kuha natin. Gagawin dito. By object po. Kaya lahat dito ng object, alam natin yung mga babayaran natin from this September to December sa mga object na to. May estimate nyo naman yan kasi alam nyo yung binabayaran nyo monthly doon sa mga fix dito. Yan, mga estimate lang. Kung may overtime, estimate nyo lang. Then, yung RLIP automatic, lalagay nyo rin yan. Kasi kung ano yung balance nyo, magkano yung requirement nyo pa for September to December. Yun lang. Automatic, at saka agency specific. Wala po dito yung SPF, MPBF at saka PGF, wala po dito. Kaya dun lang kayo titingin sa report ninyo na agency specific na FAR 1A. At itong template po na ito, dapat consistent yan, nagtatali doon sa consolidated report ng isang division, dito, kabuuan, tali yan, doon sa consolidated FAR 1A kasi by objecto at FAR 1. Siyempre, pareho yung total ninyo dyan. Grand total. Pare-pareho dapat yan doon sa FAR 1 and 1A. Kaya yun yung titingnan ng region kung nagtatali po yung sinabit ninyong FAR 1 and 1A. Yun po yung unang gagawin natin. Kasi pag nabuo na yan, na-fill upan na lahat ng mga division, makakapag-analyze na kami kasi may total na yan. May total na ang isang region at makikita na po kung magkano yung deficiency ng isang region at nakikita kung anong object. At ano yung grand total. Kung mayroong, halimbawa, may kakulangan siya na 100 million, naka-negative yan. 100 million negative. Pero kung positive yan, ibig sabihin, walang pangangailangan yung region na yon. Pero, ang laman niya by division, merong division na negative, meron namang positive. Doon yung sinasabi na mag-a-abstract kayo. Kukunin lahat ni region yung balances ng division. Pero, bago gawin yon, sa division muna, dapat maayos, wala nang na may negative na school per implementing unit. Kung talagang negative, ibig sabihin, nangangailangan ka ng allotment. Kaya si region na magbibigay sa inyo. Kukunin naman sa ibang division. At ganitong senaryo, kung lahat ng division at including ROP ay overdraft, negative lahat, sabihin na natin na yung lahat ng division ay negative. At ang negative, for example, ay halimbawa, 500 million. Yun yung i-request po namin sa DBM, yung 500 million na yun, para dun sa region na yun. Pag narilisan po kami ng SARO, isasabalat namin yan sa region. Then, bahala na mag-distribute si region sa mga division na may negative. Tapos, kanya-kanya na ng request ng NCA sa DBM. Siyempre, doon sa bawat division, pwedeng may mga school, implementing unit na may overdraft. Ganon kasi ang senaryo.
Gets nyo na. Tiningnan natin yung worst scenario na negative lahat. Yun yung i-request. Kasi ngayon po, para aware lang kayo, may ilang region na nag-memo entry na po ang DBM. Pwedeng zero balance na yung inyong NSPP. Naka-memo entry na, naka-transfer na sa central office. Merong nare-recall ko kanina, Region 4A, parang may mga naingko daw kanina Maraming region may CAR, basta mga ilang region din, mga anim na region. Ibig sabihin, wala na sa inyo yung appropriation ng unreleased ninyo ng NSPP. Yung memo entry na yon pala, dun sa region, ipapasok nyo rin po yan sa BMS. Dun sa, naka-negative kayo, memo entry, dun sa appropriation adjustment. Para mag-zero yung inyong unreleased under NSPP. Kasi nasa region yung NSPP. Yan, ito. Nasa region yan. Dapat mag-zero sa inyo. Okay, mukhang malinaw na siguro. Hanggang dun lang naman. Ang kailangan dito ay matapos po natin, ma-submit po natin by submission on or before September 15. Kailangan ma-submit na po. Kasi kukonsolidate pa po namin yan. Tapos saka kung may mga negative nga ang region, i-request pa sa DBM. Okay, hanggang dyan lang po yung live na to. Medyo matagal din. Ilang oras na. I-end ko na po ito. O baka may question pa kayo. O baka alas 11 na. Thank you po.